As of May this year, 12,000 kilometers worth of roads and more than 1,200 bridges have been built and upgraded across the country. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nagdaan niyang State of the Nation address na nakapagpatayo na ng mahigit 12,000 kilometro ng kalsada at 1,200 tulay noong nakaraang taon. Bukod sa pagpapatayo ng bagong daanan, naglaan na rin ng pondo para sa pagsasaayos ng 367 tulay at higit sa 1,600 kilometro ng kalsada na nagkokonekta sa iba't ibang lugar mula Luzon hanggang Mindanao. Pero matapos itong ibida ng Pangulo bilang mga pagtatagumpay ng administrasyon para sa taon, napaulat naman ang pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge matapos dumaan ng isang overloaded na truck kung saan 6 na katao ang nasugatan. Dito nakita ang nakakalungkot na katotohanang hindi na nami-maintain ang mga proyekto matapos itong maitayo. Hindi na muling nabibigyan ng updating pagkatatag dahil ika nga nila'y tapos na ito base sa mga pagpaplano. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Kaya naman muling isinasaayos ang naturang tulay at pag-inspect sa iba pang mga kalsada at tulay para matiyak na matibay at ligtas itong daanan. Bukod sa mga kalsada, isinasaayos din ang paggamit ng mga motorista. Kaya nito lamang Mayo ay ipinatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP na naglalayong mabawasan ang mga pasaway na driver. Suportado ito ni Pangulong Marcos Jr. dahil mababawasan umano nito ang korupsyon sa mga traffic enforcers. Pero tila naging masyadong masunurin ng mga motorista nang simulan ito dahil naantala naman ang pagresponde ng mga emergency responders dahil ayaw na silang pagbigyan at padaanin ng mga motorista. Hindi naman tutol ang mga responders sa NCAP pero panawagan nila sa Metro Manila Development Authority o MMDA na magkaroon sana ng malinaw na guidelines kaugnay sa apprehension at mga parusa sa mga lalabag sa batas trapiko. Para naman sa mga commuters, minarapat din ng pamahalaan na maisaayos at mapalawak ang nararating na mga tren sa bansa at marami rin ang maserbisyohan nito. Una nang na-extend ang LRT Line 2 hanggang Antipolo Station na dating hanggang Santolan Station lamang noong 2021 habang nagpapatuloy din ang pagpapahaba ng mga riles ng LRT 1 na nakatakdang magamit ng publiko sa 2031. Madaragdagan din ang mga tren sa darating na mga taon. Ngayong nagpapatuloy ang pagtatag ng MRT-7 at pag-aaral para maitayo ang subway system sa bansa. Pero bago pa maibida ang pagkakagawa ng mga ito, sunod-sunod ring nakaranas ng aberya ang mga tren. Kaya maraming Pilipino ang nahirapang makapunta sa kanilang mga trabaho o eskwelahan dahil ang pinadali sanang biyahe ay naging perwisyo pa. Kaya naman siksikan na rin ang mga pasahero sa mga public utility vehicles tuwing nagkakaaberya sa mga tren na nagdudulot din ng trapiko dahil naman sa pagkukumpulan ng mga commuters na nag-uunahang makasakay sa kalsada. Dahil dito, hindi rin maiwasan ng ilan na mapaisip kung ano na ang nangyari sa planong PUV modernization. Matapos apurahin ng mga tsoper at operator ng mga PUV na umanib sa mga kooperatiba para hindi mawalan ng prangkisa, ay tila hindi na ito na progreso matapos ng 1 taon at balasahan ng mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman, tiniyak ng Department of Transportation na tuloy pa rin ang PUV Modernization Program, sadyang kailangan lamang itong pag-aralan at ayusin. Kinakailangan lamang ng pagtutulungan sa pagitan ng iba't ibang kinauukulang ahensya ng gobyerno at mga operator at tsoper upang mailunsad ng lubusan ang naturang proyekto. Marami pang kinakailangang asikasuhin sa sektor ng transportasyon para lubos na makamit ang modernisasyon. Ang hamon ngayon sa administrasyon ay kung paano maipagpapatuloy ito kahit matapos pa ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para hindi na mahirap hindi lamang kay Juan kung hindi maging sa mga dayuhan na bumiyahe sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Para sa The President's Agenda, ang ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito si Jackie Resio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.